Kinakagat ko ang aking mga ngipin at ang katawan ko ay nanginginig ng hindi ko sinasadya. Dalawang puwersa sa loob ng aking katawan ay patuloy na nagsasalpukan. Ginugulo ako. Nagdudulot ng malaking kaguluhan. Sa huling sandali, isang itim na singaw na mas malupit ang aura. Ang lumamon. Sa ginintuang singaw na nagpapagaling. Ramdam ni Maituwid na ang kanyang limitasyon ay bahagyang lumuwag. Nalaman ni Maituwid na ito ay gawa ng kanyang Panginoon. Bahagyang humingal siya. At may pagkamangha sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Thanthu. Maraming salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Nang marinig ang mga salita ni Maituwid, bahagyang tumango si Thanthu. Mayroon akong isang lihim na misyon na ipagkakatiwala sa iyo. Bumalik si Maituwid sa kanyang ulirat at dali-daling tumayo. Lumuhod gamit ang isang tuhod sa lupa. Panginoon, mangyaring mag-utos. Bahagyang tumango si Thanthu. At ang kanyang ekspresyon ay tila hindi komportable. Dahil ang aming organisasyon ay nangangailangan ng lakas ng angkan ng Tsihi para sa aming malaking plano. Kaya bilang susunod na tagapagmana, si Sihotizek ang target ng aming organisasyon na dapat nating kontrolin. Simula ngayon, palihim kang susunod kay Sihotide at protektahan ang kanyang kaligtasan. Pagkasabi nito, huminto siya saglit. Binigyang diin ni Thanthu, kahit na mamatay ka. Hindi dapat mamatay si Sihotide. Biglang nanginginig ng husto ang puso ni Maituwid. Ang kanyang mukha ay puno ng malamig na pawis habang sumasagot sa Panginoon. Sa totoo lang, may isang matandang lalaki na may malakas na kapangyarihan sa tabi ni Sihotide. Hindi rin basta-basta ang pinagmulan ng angkan ng Si. Panginoon, mag-ingat po kayo. Si Thanthu ay natatakot na maghiganti si Tiulin sa akin. Kaya gusto niyang protektahan ako ni Maituwid ng palihim. Kapag ako ay nasa panganib, agad nakikilos si Maituwid para protektahan ako. Pagkatapos, mag-iiwan siya ng mensahe. Hindi mo kailangang malaman kung sino ang gustong magprotekta sa iyo. Sa pag-iisip ko, tila isang perpektong plano. Dapat na ganoon nga. Ngunit sa mesa sa unang palapag ng pamilya din. Tatlong tao na may iba't ibang ekspresyon ang magkasama. Si Thanthu ay umubo ng mahina para kumalma. At natural na nagpakilala. Ito ang anak ng aking mga kamag-anak. Ang pangalan niya ay Maituwid. Nagkataon lamang na dumalaw siya sa akin ngayon. Nang marinig ito ni Maituwid, ang kanyang ekspresyon ay hindi angkop. Parang hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Hello, ako si Maituwid. Ako ay matalik na kaibigan ni Thanthu. Tumingin ako kay Thanthu at pagkatapos ay kay Maituwid. Ang aking mukha ay puno ng kalituhan. Gusto ko lang sanang magsaya sa bahay ng pamilya Dede kasama si Thanthu. At magkaroon ng matamis na mundo para sa aming dalawa. Ngunit bakit nagpakita si Maituwid dito? Sinubukan kong umiti. At marahang bumati kay Maituwid. Hello, ako si Sihotide. Maraming salamat sa iyong pangangalaga sa aking Thanthan. Sinubukan ring umiti si Maituwid sa akin. Ako pa nga dapat ang magpasalamat sa iyo sa pangangalaga kay Thanthu. Siyempre, hindi napansin ng dalawa na kahit hindi nagbago ang ekspresyon ni Thanthu. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom na. Siya ay nakaramdam ng matinding kahihiyan sa kanyang puso. Nakakainis, nakakagalit. Bakit? Bakit niya ako tatawagin sa ganitong paraan sa harap ng aking nasasakupan? Ano ang iisipin nila sa akin? Nakakainis. Nakakagalit. Nakakahiya. Sa puntong ito, tumunog ang chime na nagsasaad ng oras. Tumingala ako at sinabi kay Maituwid. Malapit na ang oras ng tanghalian, Gymnast Maituwid. Gusto mo bang manatili para kumain? Si Maituwid ay parang nag-aalangan. Maaari ba siyang manatili? Ngunit ang desisyon na ito ay dapat gawin ng kanyang Panginoon. Ngunit nagsalita si Thanthu na may ngiti sa kanyang mukha. Tama si Hotided, Maituwid. Manatili ka na para kumain. Pagkarinig sa mga salitang ito, sunod-sunod na tumango si Maituwid. Ako ay nawalan ng salita nang makita ko ang naguguluhang ekspresyon ni Maituwid. Pakiusap, magpanggap ka naman ng kaunti. Kaya mo ba? Ang tanga mo talaga. Hindi pwede. Hindi pwede.
Ang aming pribadong oras ni Thanfu ay limitado na. Hindi ko pwedeng hayaan ang tangang ito na sumira sa aming plano. Sa pag-iisip na ito, umiti ako at sinabi. "Endas may tweet, maaari ka bang pumunta sa kusina? At tulungan akong maghanda ng ilang mga sangkap. Nakakailanganin ko para sa tanghalian." Sinabihan ko na si tiyahin na dalhin ang mga ito. Hugasan mo lang at hiwain. Sigurado ako na kaya mo naman gawin ang mga ito. Pagkarinig sa mga salitang ito, nakaramdam ng pagkainis si Maituit. "Pakiusap, hindi naman ako ang iyong Panginoon." Tumayo si Maituit at tumugon na may ngiti sa kanyang mukha. "Sige po. Magaling ako sa mga bagay na ito." Pagkakita sa pag-alis ni Maituit kaagad, na lumapit ang isang mainit na katawan kay Thanfu. Thanfu. Mayroon tayong bisita. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinakaba mo ako. Ang mukha ni Thanfu ay bahagyang namula. Alam niya na nasa kusina pa rin si Maituit. At sinubukan niya akong itulak. Ngunit ako ay parang bubblegum na hindi maaalis. Ngunit hindi ko maaaring pahirapan si Thanfu. Kaya humila ako ng upuan. At pagkatapos ay inilagay ang aking kamay sa balikat ni Thanfu. At hinila siya para sumandal sa akin. Ngunit mariin siyang tumanggi at umatras. Kaya nagkaroon kaming dalawa ng labanan ng kalooban. "Thanfu, hindi na tayo nagkita ng matagal. Hindi mo ba ako namimiss?" Nahihiyang sumagot si Thanfu. "Isang gabi lang tayong hindi nagkita." Pagkatapos ng mahabang paglalaban, natanto ko na wala talaga akong paraan para hilahin si Thanfu sa aking dibdib. Dagdag pa rito, sinabi ni Thanfu na gusto niyang pumunta sa itaas para magbasa. Kaya't sa huli, napilitan akong sumuko. Isinara ni Thanfu ang pinto ng pag-aaral. At biglang tinakpan ang kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ng kahihiyan at galit ay nakikita. Ang walang galang na iyon. Naglakas loob na gawin sa akin iyon sa harap ng aking nasasakupan. Nasira niya ang imahe ko sa kanilang mga mata. Naggalit ang mga ngipin ni Thanfu. "Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan si T. Ho Tide." Naguluhin ang aking isip at plano. Kung medyo mahirap talunin ang batang master ng Long Wenhin. Kung gayon, ituon natin ang ating pansin sa mas mahinang puwersa. Nag-isip si Thanfu at may bahid ng pagnanais na pumatay na lumitaw sa kanyang mga mata. Sa ngayon, medyo kakaiba ang kapaligiran sa kusina. Naghuhugas ako ng gulay at si Maituit ay naghihiwa ng mga ito. Ako ay may kabaitang. Nagtanong sa kanya kung bakit siya naliligo sa aking bahay. Sumimangot si Maituit. At sinabi sa kanya ng Panginoon na maligo siya rito. Tumango ako at nagtanong, ano ang sinabi ni Thanfu na gawin mo? Sabihin mo sa akin. Pagkarinig sa mga salitang ito, tumahimik si Maituit saglit. Kahapon, pagkatapos akong saktan ni Tiulin. Sinabi ng Panginoon na pumunta ako dito para magpagaling. Pagkatapos kong magpagaling, sinabi ng Panginoon na protektahan mo ako ng palihim. Pagkarinig ko rito, sumaya ang aking mukha. At mas naging masipag sa paghugas ng mga gulay. Ganon? Yigsaid, hindi nakakagulat na sobrang bait ng aking Thanfu. Naisip pa niya na magpadala ng isang tao ng palihim para protektahan ako. Malinaw na parang mayabang siya sa panlabas. At sinasabihan akong mamatay. Talagang isang babae na magkaiba ang sinasabi sa ginagawa. Sa puso niya, lihim na tumatawa si Maituit. Hihe, tangang lalaki. Hindi mo yata alam na ang tunay na layunin ng Panginoon ay para magpabilib ka. Para tuluyang makuha ang angkan ng si. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Maituit sa kanyang puso. Habang ako ay masaya, nag-iisip ako tungkol sa isang sitwasyon. Sa orihinal, kung hindi ako nagkakamali, isang kontrabida sa unang bahagi ng Gianghai City. Sa orihinal ay malapit nang lumitaw ang Fein Then In. Ang organisasyon na ito ay itinuturing na ang pinakamalaking organisasyon ng martial artist sa Gianghai City. Sila ay nakapasok na sa lahat ng uri ng industriya. At nagtatag ng isang 15 group. At isang kumpanya ng real estate. Marami ring pakikipagtulungan sa kanila ang angkan ng si.
Isa silang napakagulong organisasyon. Ngunit hindi ako kailangang mag-alala ng husto. Ayon sa paglalahad ng kwento, ang Fight Vangi, ina ito ay sa huli ay wawasakin ng grupo ng mga pangunahing tauhan. Habang nag-iisip ako, ang aking ekspresyon ay naging kakaiba. Teka, sandali. Ayon sa detalyadong paglalarawan sa orihinal, tila gustong kunin ng Seyen Vangin ang lahat ng angkan sa Gianghai City. Tila iniutos ito ni Dan Vanfu. Kumibot ang sulok ng aking bibig. Lumabas na ang lahat ng gulo ay ginawa ni Vanfu. Kung si Ted Vanfu ang utak sa likod ng mga ito. Kung gayon, maaari bang sabihin na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa mga kontrabida tulad ng Seyen Vangin. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon sa orihinal ay itinuturing na isang tipikal na kwento ng dugo. Ipinapalagay ng grupo ng mga pangunahing tauhan na natalo na nila ang pinakamalakas na kalaban. Ngunit sa katotohanan, sa likod ng kaaway na ito ay may mas malakas pa. Ayon sa impormasyon na isiniwalat ng bawat kontrabida matapos silang mamatay, lumilitaw na sa totoo lang ang pinakamalaking kontrabida na kumukontrol sa kanila ay si Glad Vanfu. Hindi nakakagulat na ganoon ang aking Vanfu. Sa paulit-ulit na pag-iisip, biglang may mali. Teka, sandali. Ayon sa lahat ng uri ng sitwasyon sa orihinal, pagkatapos ng mga pangyayari, sa bawat kontrabida na nakaharap sa grupo ng mga pangunahing tauhan, sa katotohanan, pinakikialaman ni Det Vanfu ang lahat. Sa madaling salita, si Tan Vanfu noon ay nasa isang yugto na walang kaparis. Tungkol naman sa kung bakit hindi direktang pinatay ni Vanfu ang mga pangunahing tauhan. Sa orihinal, sinabi rin ni Dan Vanfu ay para unti-unting maramdaman ng mga pangunahing tauhan ang desperasyon kapag ang kanilang mga mahal sa buhay ay namatay sa kanilang paligid. Para maranasan din ng kalaban ang sakit na nadama niya dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kumibot ang sulok ng aking bibig. Natuklasan ko ang isang hindi inaasahang sitwasyon. Kahit na sa orihinal, ay hindi malinaw kung paano naging walang kaparis si Det Vanfu. Ngunit ayon sa lahat ng uri ng detalye, maaaring ipagpalagay na marahil ay dahil sa pagkamatay ng kapatid ni Det Vanfu na si Dead Lin Hai, na tuluyang nasira at naging madilim at ginamit ang dugo at puso ni Ian Lin Hai para ibalik ang liwanag sa kanyang mga mata. At mula noon ay naging walang kaparis. Ngunit sa ngayon, tila hindi papatay si Kenneth Thin. Hindi ko rin papatayin si Dead Lin Hai. Kung gayon, paano ibabalik ni Vanfu ang kanyang liwanag? Para maging walang kaparis? Kung hindi siya walang kaparis, paano niya makokontrol ang Seyen Vangin? Sa kasalukuyang organisasyon ni Deep, hindi ko sinisiraan ang organisasyon ni Deep. Sa totoo lang, dahil sa sinabi sa orihinal, bago nagkaroon ng kapangyarihan si Det Vanfu, ang pinakamalakas na miyembro ng organisasyon ni Deep ay nasa gitnang yugto lamang ng Grandmaster. Ang kasalukuyang organisasyon ni Deep ay maaaring hindi kalaban ng Seyen Vangin. Sinaktan ko pa si Tiulin. Kaya lumitaw ang pinsala sa kanyang landas ng martial arts. Kapag nasaktan ang puso ng isang martial artist, kung gayon, mahirap nang masira ang hangganan muli. Kung kaya pa ba niyang maabot ang gitnang yugto ng Grandmaster? Tulad ng sa orihinal. Mahirap sabihin. Kung ituon ng Seyen Vangin ang kanilang pansin kay Ye Vanfu, hindi ba mahirap itong lutasin? Huminga ako ng malamig. Dahil gusto kong patayin ang pangunahing karakter na si Tiulin. Kung kaya't nakalimutan ko na sa mundong ito, marami pa ring ibang kontrabida. Si Ted Vanfu lamang ang pinakamalaking kontrabida. At ngayon, ang lakas ni Ted Vanfu ay hindi maaaring maging pinakamalakas. Kung gayon, hindi ko man lang masiguro ang aking sarili pati na rin ang kay Ted Vanfu. Tiyak na mayroon pang ibang paraan. Nag-isip ako. Tama. Mayroon pang kalahating piraso ng Long Wanf Dengis doon. Ang isang kumpletong Long Wanf Dengis pendant ay maaaring mag-utos sa buong Long Wanf Inn. Ang dating pinuno ng inn ay nakapinsala sa jade pendant.
Kaya hindi niya maabot ang pag-uutos sa Long Wan Inn. Hindi ako naniniwala na umaasa lamang si Ted Van Thu sa dugo at puso ni Dead Lin Hai para ibalik ang kanyang paningin. Hayaan na nga. Sa ngayon, wag na nating isipin ang higit pa. Ang aking pangunahing kalaban pa rin ay ang pangunahing karakter na si Chiu Lin. Sa pag-iisip na iyon, medyo nagulo ang aking isip. Sa puntong ito, isinara ko ang gripo at bahagyang tumawa. Kumain muna tayo. Sa tabi, naramdaman ni Maituit na lumamig ang kanyang katawan. Tinitingnan niya ako mula pa kanina. Ang aking mukha ay katulad ng isang palete ng kulay na nagbabago ng tuloy-tuloy. Sa puso niya, nag-iisip siya. Hindi kaya may diferensya ang taong ito sa pag-iisip. Sa tanghalian, yumuko si Maituit at kumain. Habang kumakain, tahimik siyang tumingala at tumingin sa harapan. Nakita niya lamang ako na nakaupo sa tabi ni Dead Van Thu. Habang kinukuha ang pagkain at sinusubuan siya. Ngumiti ako at tinanong si Van Thu. Hindi ka na nagluto ng pagkain ng matagal. Naaalala mo pa ba ang lasa nito? Dahil naroon ang nasasakupan ni Dead Van Thu. Hindi niya natural na ipapakita ang kanyang tunay na iniisip. Ayaw niyang isipin ng kanyang mga tauhan na siya ay isang babaeng sobrang mapagmahal. Umiti siya ng may kabaitan tulad ng pagsikat ng araw. Kung ikaw ang nagluto, tiyak na masarap. Sa pagtingin sa hitsura ni Ilan Van Thu, agad na kumabog ng malakas ang aking puso. Hindi kaya anong bersyon ba ito? Ni Ilan Van Thu. Paano niya ako nginingitian ng may kabaitan? At lambing? Hindi. Karaniwang sinasabi na kapag umingiti sa iyo ang isang babae, ay nangangahulugan na may nagawa kang mali. Siguro mayroon akong ginawa na natuklasan ni Van Thu. Napasok ako sa malalim na pag-iisip. Namangharin si Maituit at kumakaba ang kanyang puso. Kaya iyon pala. Para makuha ang aking paghanga at tiwala. Nagpapanggap siyang isang mabait na may bahay. Tama. Sa pagtingin sa aking tulalang mukha, alam na niya. Siguradong sobrang bait niya araw-araw. Sayang, kahit anong pag-iisip mo. Hindi mo inisip na ang Panginoon. Sa likod ng lahat ng ito ay para lamang kunin ang angka ng CCTV, hindi nga naman nakapagtataka, Panginoon ka nga. Hindi alam ni John Van Thu na may bagyo ng pag-iisip na nangyayari sa labas. Ang bango sa kanyang ilong ay nagdulot na sa kanya ng matinding gutom. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bibig para tikman ang pagkaing inilagay ko. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Humihinga rin siya ng mas mabilis. Pakiramdam ni Dead Van Thu na malapit na siyang umiyak. Ang sarap. Ito ang lasa na hinahanap ko. Naaalala ko ang lasang ito. Sobrang saya ko. Kahit gusto pa ni Van Thu na subuan ko siya. Sa huli, may nasasakupan pa rin siya sa tabi niya. Kaya kinuha niya ang isang tissue para punasan ang kanyang bibig at ngumiti sa akin. Sa ngayon, nahihirapan pa rin akong magtiwala sa aking sarili. Kagaya ng iniisip kong masarap. Pagkatapos, bago pa ako makabawi. Kumuha si Claude Van Thu ng isang pairs ng chopsticks. At, na parang alam niya kung nasaan ang mga pagkain. Kinuha niya ang ilan at gamit ang kanyang kamay bilang suporta, inilagay niya ito sa aking bibig. Sa harap ng pagkamangha ng iba, ngumiti siya ng malumanay. Kahit na humingiti siya sa labas. Sa katunayan, labis na siyang nahihiya sa loob. Kahit na ang kamay na humahawak ng pagkain ay nanginginig. Hindi naisip ni Dan Van Thu na ipakita ang kanyang dati na kaugalian o magpakita ng isang mataas na posisyon sa akin. Ngunit mayroong maituwid sa tabi niya. Ayaw niyang isipin ng kanyang tauhan na ako ay parang isang alipin na pinaglilingkuran siya. Ayaw rin niyang isipin ng kanyang tauhan na binabaliwala nila ako dahil dito. Siyempre, hindi ito dahil sa iba't ibang pag-iisip sa kanyang puso. Ito lamang, na purong-puro na hindi na pwedeng maging mas puro. Hindi niya gustong maliitin ng kanyang tauhan ang kanyang asawa. Kaya handa niyang magpakita ng isang mapagmahal na anyo. Para pakitunguhan ako. Kahit na sa pamamagitan nito, maaaring maapektuhan nito ang pangunawa ng kanyang tauhan.
Para sa kanya. Kahit na sinasabi niya ito. Ang ngiti ni Dred Van Thu ay malapit nang mawala. Bakit hindi ko pa nararamdaman na kakainin mo ang pagkaing hawak ko? Hoy! Hindi ba nangangalay ang kamay ko? Sa sumunod na sandali, inilagay ko ang aking kamay sa noo ni Dred Van Thu. Nag-aalala kong nagtanong, Van Thu. Wala ka bang lagnat? Hindi ka ba komportable? Medyo nagulat ako. Bakit hindi mo ako pinapalaya sa dati? O sabihan akong mamatay ng malamig? Ni Van Thu. Bakit ka nagbago ng gawin ngayon? Bakit ang lambing mo ngayon at nag-aalala sa akin? Pinanatili pa rin ni Dred Van Thu ang kanyang ngiti. Hindi niya binababa ang chopsticks na puno ng pagkain. Tumingala siya sa akin na may mahinahong mukha. Kumibot ang aking mukha habang tumitingin pababa. Nakita ko lang si Dred Van Thu na ginagamit ang kanyang sinelas. Para malakas na tapakan ang aking paa. Hotine! Ano bang sinasabi mo? Hindi ba ganito naman ako palagi? At saka, kain ka na. Espesyal kitang ipinagluto nito. Habang ipinipihit ni Dred Van Thu ang kanyang kanang paa. Magiliw niya akong sinasabihan. Kahit na anong mangyari. Kaya ko na itong basahin ngayon. Pinigilan ko ang sakit at umupo. Direkta akong kumagat sa chopstick na inilagay ni Dred Van Thu. Hindi ko pinapansin ang sakit sa aking paa. Sa aking puso, pakiramdam ko ay sobrang saya ko. Kahit hindi ko alam kung anong nangyari. Ang ganitong Van Thu ay talagang kamangha-mangha. Hindi napigilang mapatawa nang nakikita ito si Maituit. Hihe, masaya ka lang sa ngayon. Hintayin mo hanggang makuha na ng Panginoon ang angka ng fee. Sa oras na iyon, huwag kang umiyak ng malakas. Pero dapat kong aminin. Ang lutong pagkain ni Isi Hotidik ay tunay na masarap. Sa sandaling ito, bigla kong tiningnan si Maituit na may malaking ngiti sa aking mukha. Tama. Maituit. May gusto akong ipakiusap sa iyo. Medyo naiilang si Maituit sa harap ko. Totoo ka. Ano? Seryoso kong sinabi. Hindi ito ano paman. Van Thu. Hindi ba't sinabi mo sa akin na palihim mo akong poprotektahan? Pero ayos lang. Mayroon naman akong ibang eksperto sa tabi ko. Hindi kita kailangan. Kaya't protektahan mo na lang ang kapatid ni Van Thu. Si Eland Lin Hai. Pagkarinig nito ni Maituit, sumimangot siya. Ngunit ang utos ng Panginoon ay protektahan kita. Pagkarinig ko nito, umiti ako. Kung gayon, ituring mo itong pangalawang bagay na ginagawa mo para sa akin. Dagdag pa, maaaring ito ang isang magandang bagay para sa iyo. Magandang bagay? Matapos mag-isip ng mabuti si Maituit. Tumango siya. Ayos lang. Ngunit gusto mo talagang gamitin ang pagkakataon sa ganitong paraan. May konting hindi maunawaan si Maituit sa takbo ng aking isip. Ano ang kinalaman ng seguridad ng ibang tao sa si Hodid? Bahagya akong tumango. Ang hindi alam ni Maituit ay, bahagyang naging hindi maipaliwanag ang aking ekspresyon. Dati, inutusan ko si Ikaw na imbestigahan ang kapatid ni Maituit. Hindi ko inaasahan na siya pala. Hihe, nakakatuwa. Maaari kaya na ito ang aking kapalaran? Sa isang banyo sa Gianghai High School. Isang binatilyo na may kulay dilaw na buhok. Ang sumuntok sa mukha ng isang payat na lalaki. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Huwag kang tumitig kay Linghe. Yumuko at humingi ng tawad ang lalaki na sinuntok. So sorry. Maliban sa lalaki na may kulay dilaw na buhok, mayroon ding ilang mga kabataang lalaki na magkakapareho ang edad. Hoy, umiiyak na naman ang taong ito. Lalaki ka ba? Ha 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 ha. Nang marinig ni Feeds ang mga salita ng kanyang mga tauhan, siya ay labis na nasiyahan. And Fong. Pinapayuhan kitang alisin mo ang mga masasamang intensyon mo. Huwag kang magmayabang dahil matalino ka. Na kaya mong gawin sa Deadlin ni kung ano ang gusto mo. Sa totoo lang, si Tao ang gustong-gusto ni Linhai. Paano siya hahanap ng ibang lalaki? Nang marinig ni N.F. Fong ang panghihiya ni N.F. sa kanya at sa kanyang pamilya, kinuyom niya ang kanyang mga kamao, ngunit wala siyang magawa kundi ang pakawalan ang mga ito. Bakit?
Bakit ba ako sobrang walang silbi? Ang taong nanlalait sa aking ina. Ang aking ama at ang aking kapatid ay nakatayo mismo sa harapan ko. Ngunit wala akong lakas ng loob na tumayo at kontrahin sila. Sa puntong ito, isang malakas na sigaw na puno ng galit ang nagmula sa pintuan ng banyo. Pinatigil nito si Ken Feedset sa ginagawa niya. Nakita ko lang na si Dedlin Hai na puno ng galit. Tinitingnan si Ken Feedset at ang iba pa. Ang ekspresyon ni Ken Feedset ay naging medyo pangit. Ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Linhe, anong ginagawa mo rito? Sinasaway ko lamang ang isang walang silbing tao na walang alam. And Linhe. Tawagin ba kitang Linhe? Gaano tayo ka-close? Dagdag pa, ang sinasaway mo ay kaibigan ko. Humihingi ka agad ng tawad sa aking kaibigan, ang basurang ito. Ang ngiti ni Ian Feedsit ay tila hindi na makapigil. Humihingi ako ng tawad sa iyong utos sa walang silbing taong ito. Dedlin Hai, hindi ka nagbibiro, hindi ba? Hindi itinago ni Dedlin, nihi ang kanyang galit sa kanyang mga mata. Basura! Basura! Kumain ka ba ng dumi? Sobrang sama ng hininga mo. Humingi ka kaagad ng tawad sa akin. Sa huli, nalungkot pa rin si Ian Feedset na humingi ng tawad. Pagkasabi nito, nagalit ang kanyang ngipin habang tumitingin kay Ian Fong. Tandaan mo ito. Tapos na ang usapan. Nag-alala si Dedlin He at nagtanong, ayos ka lang ba? Tinitigan ng walang pag-iisip ni Ian Fong si Dedlin Hai. Kumikislap ang ilaw sa kanyang mga mata. Akmang-akma niyang aabutin ang kanyang kamay. Ngunit ang imahe ng lalaking naghatid kay Ian Linhe ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Noong araw na iyon, ang lalaking iyon ang boyfriend ni Ed Linhe. Ang katulad kong tao. Ang katulad kong tao. Ayos lang. Pilit nang umiti si Dennis Fong. Umiling siya at tumayo ng mabagal. Salamat sa iyo. Tinignan ni Gisi Kunlan ang tumatakbong Enfong. Umalis na siya, Ate Linhay. Hindi mo pa nga pala ako tinatanong tungkol sa aralin ngayong araw. Hindi ka ba galit? Bahagyang bumuntong hininga si Ded Linhay. Nakakainis. Gusto ko pa sana siyang tanungin tungkol sa kanyang takdang aralin, ngunit tumakbo siya palayo. Hayaan mo na nga. Tanungin ko na lang ang aking ate. Nang makita ang eksenang ito, bumiti si Gisi Kunlan at sinabi, ano? Bigla mo bang gustong maging isang mabait na bata? Gusto mo talagang mag-aral sa kolehiyo? Ngumisi si Ladlin Hai. Sasabihin ko lang sa iyo. Sinabi ng aking bayaw na basta makapasa ako sa aking pagsusulit sa kolehiyo. Hahatiran niya ako sa pagsasanay sa pagmamaneho at papipiliin ako ng kahit anong gusto kong motorsiklo. Pagkatapos sabihin ito, muli siyang nalungkot. Kaso, parang sobrang abala niya nitong mga nakaraang araw. Hindi niya ako sinusundo. Pagkarinig sa mga salitang ito, lumiwanag ang mga mata ni Gise Kunlan. Ang bait ng bayaw mo. Kung gayon, ako na ba ang kukuha sa iyo, bayaw? Nagbiro ang dalawa at umalis. Pagkatapos nilang umalis, lumapit ang isang lalaking nasa edad na. Sa katawan ng binatang lalaking iyon, mukhang may isang kakaibang kapangyarihan. Tila tugma ito sa pagsasanay ng ating Swanwu School. Ang tagapagmana na hinahanap ng pinuno ng sektang dapat hanapin sa hapon. Sa panig ni Ian Vanfu, siya ay may problema sa kumpanya. Mayroong problema sa paghihiganti at may problema sa si Van In. Talagang walang paraan para maging malambing siya. Hinila ako ni Ian Vanfu at sinabi, kahit na si May Tuit ay matalik kong kaibigan, hindi siya maaaring manatili rito. Hokidet, ihatid mo siya sa kanyang lugar. Si May Tuit ay umubo rin at nagsabi, tama, dapat pa akong pumunta sa trabaho sa hapon. Dalhin mo na lang ako sa aking trabaho. Tumango ako. CJ. Nang makita kong umalis sila, nagmaneho ako at nagbilin. Tandaan ang ipinagkatiwala ko sa iyo. Siguraduhin protektahan mo ang seguridad. Ni Ellen Linhay. Huwag kang maging tanga. Tulad noong nakipaglaban ka kay Tiulin. Tandaan, huwag makipaglaban ng laban na hindi mo pwedeng panalunan.
Nahihiya si Maituit nang marinig niya ito. Naiintindihan ko. Pagkatapos sabihin ito, unti-unting nawala ang kanyang katawan. Nakarating sa Gianghai High School. Nagtago si Maituit sa dilim. Mabilis niyang nahanap ang target ng kanyang misyon. Andlin High. Palihim na ginalugad ni Maituit. Walang panganib sa malapit. Tila ang kanyang misyon ay magiging madali. Ngunit sa sandaling ito, sumimangot siya. Mayroong isang payat na lalaki na nakatitig kay Devlin High. Kaaway ba siya? Maingat na tumingin si Maituit. Nakita niya lang na sa mga mata ng payat na lalaki. Mayroon lamang paghanga. Lumabas na isang basurahan lang siya na walang muwang at may malinis na puso. May paghamak na tumawa si Maituit. Paano kayang maging karapat-dapat ang ganitong klaseng mahina? Para sa kapatid ng Panginoon, isang palaka na sinusubukang kumain ng swan. Kasabay nito, sa loob niya ay tahimik siyang nag-isip. Kung kapatid ko ito. Sa edad na ito, malapit na rin siya sa pagsusulit sa kolehiyo. Sa punong tanggapan ng Saint Venin, isang matandang lalaki na may tuyot na kamay ang nanginginig. Habang hawak niya ang isang set ng mga dokumento. Nakayuko sa kanyang harapan ang isang lalaki na may malamig na ekspresyon. Ama, ayon sa aming pagsisiyasat. Si Klane. Ang angka ng disde na nasa Gianghi ay tunay na di. Inilagay ng matandang lalaki ang mga dokumento sa kanyang kamay. Tila nakahinga siya ng maluwag. Kung ganon, hindi na natin kailangang isipin pa ang angka ng di. Marami na tayong nagawang mali sa nakaraan. Kung hindi dahil sa bagay na iyon na nasa angka ng dig. Hindi sana tayo umuubo siya ng dugo habang nagsasalita. Nagpakita ng pag-aalala ang malamig na lalaki. Ama, ayos ka lang ba? Papupuntahin ko kaagad dito ang doktor. Nagpakita ng sakit sa kanyang mga mata si Vim Hong. Hindi na kailangan. Lahat ito ay karma. Isang lumang sugat na natamo sa malaking digmaan sa nakaraan. Ay sobrang nakakatakot. Hindi na kayang gamutin ng mga ordinaryong medikal na paraan. Maliban na lang kung hanapin ko ang Panginoon na nagdulot ng sugat na ito noong nakaraan. Kung hindi, walang paraan. Tumahimik saglit ang malamig na lalaki nang marinig niya ito. Sinasabi sa mga alamat na sa Long Wenfin, mayroong isang doktor na kayang ibalik ang mga patay at muling tumubo ang laman. Kung hayaan natin silang pumunta di. Sa pagkarinig nito, tumawa ng malungkot si Vim Hong. Ang nangyari sa nakaraan ay nagdulot ng pagkasira ng Long Fan's Dis. Ang dating pinuno ng Inn ay hindi alam kung nasaan. Lalo na ang Long Wenfin na nagtatago na. Ito na ba ang aking kapalaran? Seryoso niyang tinignan. Ang malamig na lalaki sa tabi niya. Long Hai. Ikaw ang anak na tinuring kong pinaka-espesyal. Kaya gusto kitang bigyan ng isang matapat na salita. Ang angka ng disede ay hindi na ang dating angka ng disede. Dahil sa pagpatay natin sa mga demonyo, marami na tayong nagawang kamalian. Naapektuhan na natin ang maraming inosenteng tao. Kaya ang angka ng disede, hindi mo dapat silang saktan. Bago pa niya matapos magsalita, tumango si Long Tifin ng may kahalagahan. Opo, Ama. Ipinapangako ko sa inyo. Ipinikit ni Vim Hong ang kanyang mga mata at sumandal sa kanyang upuan. Long Hai, hayaan mo akong magpahinga sandali. Hayaan mong ikaw ang magtrabaho sa kumpanya. Ngunit dapat mong tandaan, hindi tayo maaaring gumawa ng kahit anong bagay na makakasakit sa ordinaryong mamamayan. Ang ating tanging layunin ay patayin ang mga demonyo. Pagkarinig dito ni Long Tifin. Opo, Ama. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Ang hindi alam ni Vim Hong ay, nang ipinikit niya ang kanyang mga mata para magpahinga. Sa mga mata ni Long Tifin, mayroong bakas ng paghamak. Tapos na ang iyong panahon. Malinaw na mayroon kang malakas na lakas at kapangyarihan. Ngunit iniisip mo pa rin na magtago sa Gianghai. Magpahinga ka. Pagkatapos mong mamatay, titiyakin ko na pinag-isa ng Saint Venin. Ang buong mundo. Ang unang target ay ang angka ng disde na pinagsisisihan mo sa loob ng maraming taon. Lumipas ang oras. Matapos umalis si Maituit, sumunod si Ikaw.
Ginampanan ko rin ang aking responsibilidad bilang driver. Umupo ako sa likod. Ang aking mga mata ay puno ng kasamaan. Siguro malapit nang makita ni Maituit ang kanyang kapatid. Ngunit may posibilidad na hindi niya siya makikilala. Pagkatapos ng lahat, ang taong nagngangalang Fong ay isang basurahin lamang, mahina at walang silbi. Bahagya akong tumawa. Kung hindi ako nagkakamali, sa lalong madaling panahon, bibigyan ng Suanu School si Fong ng kahalagahan at ituturo ang pagsasanay. Mula roon, magbubukas siya ng 100 ng paglilinang. Siya rin ang isa sa mga lakas ng grupo ng mga pangunahing tauhan. Sasama siya sa mga pangunahing tauhan. Maging ang kanilang hindi masisirang kalasag. Ang mga mata ko ay sumilay sa malayo habang nasa isip ko ang pagmamahal at mahiyain sa kanyang ekspresyon para kay Deadlinhay. Sobrang sayang. Sana siya na lang ang babaeng bida. Pwede ko sanang gamitin ang aking alindog para maging madali sa kanya na magalit sa mga pangunahing tauhan. Sa mga mata ko, gumuhit ang isang bakas ng lamig. Nakikipagsimpatya ako. Ngunit hindi mo magagawang panatilihin ang iyong pagtataksil na si Fong. Nagsalita si Kao. Young Master, ang mga dokumento ng Yanxing Group T. Nalaman ko na. Sayang lang at ikaw ay nagplano ng husto. Hindi mo naisip ang Panginoon na ang lahat ng ito ay para lamang agawin. Ang angka ng CCTV, hindi nga ako nagtataka, Panginoon ka nga. Hindi alam ni Dan Van Fu na mayroong 2 tao sa labas na may bagyong iniisip. Ang bango na nasa kanyang ilong ay nagdulot na sa kanya ng matinding gutom. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bibig para tikman ang pagkaing inilagay ko. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Humihinga rin siya ng mas mabilis. Pakiramdam ni Van Fu na malapit na siyang umiyak. Ang sarap. Ito ang lasa na hinahanap ko. Naaalala ko ang lasang ito. Sobrang saya ko. Kahit gusto pa ni Van Fu na subuan ko siya. Sa huli, mayroong nasasakupan pa rin siya sa tabi niya. Kaya kinuha niya ang isang tissue para punasan ang kanyang bibig at ngumiti sa akin. Sa ngayon, nahihirapan pa rin akong magtiwala sa aking sarili. Kagaya ng iniisip kong masarap. Pagkatapos, bago pa ako makabawi, kumuha si Van Fu ng isang pairs ng chopsticks. At, na parang alam niya kung nasaan ang mga pagkain. Kinuha niya ang ilan at gamit ang kanyang kamay bilang suporta, inilagay niya ito sa aking bibig. Sa harap ng pagkamangha ng iba, ngumiti siya ng malumanay. Kahit na humingiti siya sa labas. Sa katunayan, labis na siyang nahihiya sa loob. Kahit na ang kamay na humahawak ng pagkain ay nanginginig. Hindi naisip ni Dan Van Fu na ipakita ang kanyang dati na kaugalian o magpakita ng isang mataas na posisyon sa akin. Ngunit mayroong maituwid sa tabi niya. Ayaw niyang isipin ng kanyang tauhan na ako ay parang isang alipin na pinaglilingkuran siya. Ayaw rin niyang isipin ng kanyang tauhan na binabaliwala nila ako dahil dito. Siyempre, hindi ito dahil sa iba't ibang pag-iisip sa kanyang puso. Ito lamang, na purong-puro na hindi na pwedeng maging mas puro. Hindi niya gustong maliitin ng kanyang tauhan ang kanyang asawa. Kaya handa niyang magpakita ng isang mapagmahal na anyo para pakitunguhan ako. Kahit na sa pamamagitan nito, maaaring maapektuhan nito ang pangunawa ng kanyang tauhan. Para sa kanya, kahit na sinasabi niya ito, ang ngiti ni Van Fu ay malapit nang mawala. Bakit hindi ko pa nararamdaman na kakainin mo ang pagkaing hawak ko? Hoy! Hindi ba nangangalay ang kamay ko? Sa sumunod na sandali, inilagay ko ang aking kamay sa noo ni Van Fu. Nag-aalala kong nagtanong, Van Fu. Wala ka bang lagnat? Hindi ka ba komportable? Medyo nagulat ako. Bakit hindi mo ako pinapalaya sa dati? O sabihan akong mamatay ng malamig? Van Fu. Bakit ka nagbago ng gawin ngayon? Bakit ang lambing mo ngayon at nag-aalala sa akin? Pinanatili pa rin ni Van Fu ang kanyang ngiti. Hindi niya binababa ang chopsticks na puno ng pagkain. Tumingala siya sa akin na may mahinahong mukha. Kumibot ang aking mukha habang tumitingin pababa. Nakita ko lang si Van Fu na ginagamit ang kanyang sinelas.
para malakas na tapakan ang aking paa. Hotine! Ano bang sinasabi mo? Hindi ba ganito naman ako palagi? At saka, kain ka na. Espesyal kitang ipinagluto nito. Habang ipinipihit ni Van Thu ang kanyang kanang paa. Magiliw niya akong sinasabihan. Kahit na anong mangyari. Kaya ko na itong basahin ngayon. Pinigilan ko ang sakit at umupo. Direkta akong kumagat sa chopstick na inilagay ni Van Thu. Hindi ko pinapansin ang sakit sa aking paa. Sa aking puso, pakiramdam ko ay sobrang saya ko. Kahit hindi ko alam kung anong nangyari. Ang ganitong Van Thu ay talagang kamangha-mangha. Hindi napigilang mapatawa nang nakikita ito si Maituit. Hihe, masaya ka lang sa ngayon. Hintayin mo hanggang makuha na ng Panginoon ang angka ng fee. Sa oras na iyon, huwag kang umiyak ng malakas. Pero dapat kong aminin. Ang lutong pagkain ni Isi Hotidik ay tunay na masarap. Sa sandaling ito, bigla kong tiningnan si Maituit na may malaking ngiti sa aking mukha. Tama. Maituit. May gusto akong ipakiusap sa iyo. Medyo naiilang si Maituit sa harap ko. Totoo ka. Ano? Seryoso kong sinabi. Hindi ito ano paman. Van Thu. Hindi ba't sinabi mo sa akin na palihim mo akong poprotektahan? Pero ayos lang. Mayroon naman akong ibang eksperto sa tabi ko. Hindi kita kailangan. Kaya't protektahan mo na lang ang kapatid ni Van Thu. Si Eland Lin Hai. Pagkarinig nito ni Maituit, sumimangot siya. Ngunit ang utos ng Panginoon ay protektahan kita. Pagkarinig ko rito, umiti ako. Kung gayon, ituring mo itong pangalawang bagay na ginagawa mo para sa akin. Dagdag pa, maaaring ito ang isang magandang bagay para sa iyo. Magandang bagay? Matapos mag-isip ng mabuti si Maituit. Tumango siya. Ayos lang. Ngunit gusto mo talagang gamitin ang pagkakataon sa ganitong paraan. May konting hindi maunawaan si Maituit sa takbo ng aking isip. Ano ang kinalaman ng seguridad ng ibang tao sa si Hodid? Bahagya akong tumango. Ang hindi alam ni Maituit ay, bahagyang naging hindi maipaliwanag ang aking ekspresyon. Dati, inutusan ko si Ikaw na imbestigahan ang kapatid ni Maituit. Hindi ko inaasahan na siya pala. Hihe, nakakatuwa. Maaari kaya na ito ang aking kapalaran? Sa isang banyo sa Gianghai High School. Isang binatilyo na may kulay dilaw na buhok. Ang sumuntok sa mukha ng isang payat na lalaki. Hindi ko ba sinabi sa iyo? Huwag kang tumitig kay Linhe. Yumuko at humingi ng tawad ang lalaki na sinuntok. So sorry. Maliban sa lalaki na may kulay dilaw na buhok, mayroon ding ilang mga kabataang lalaki na magkakapareho ang edad. Hoy, umiiyak na naman ang taong ito. Lalaki ka ba? Ha 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 ha. Nang marinig ni Feeds ang mga salita ng kanyang mga tauhan, siya ay labis na nasiyahan. And Fong. Pinapayuhan kitang alisin mo ang mga masasamang intensyon mo. Huwag kang magmayabang dahil matalino ka. Na kaya mong gawin sa Deadlin ni kung ano ang gusto mo. Sa totoo lang, si Tao ang gustong-gusto ni Linhai. Paano siya hahanap ng ibang lalaki? Nang marinig ni Fong ang panghihiya ni sa kanya at sa kanyang pamilya, kinuyom niya ang kanyang mga kamao, ngunit wala siyang magawa kundi ang pakawalan ang mga ito. Bakit? Bakit ba ako sobrang walang silbi? Ang taong nanlalait sa aking ina. Ang aking ama at ang aking kapatid ay nakatayo mismo sa harapan ko. Ngunit wala akong lakas ng loob na tumayo at kontrahin sila. Sa puntong ito, isang malakas na sigaw na puno ng galit ang nagmula sa pintuan ng banyo. Pinatigil nito si Feeds sa ginagawa niya. Nakita ko lang na si Deadlin Hai na puno ng galit. Tinitingnan si Feeds at ang iba pa. Ang ekspresyon ni Feeds ay naging medyo pangit. Ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Linhe, anong ginagawa mo rito? Sinasaway ko lamang ang isang walang silbing tao na walang alam. And Linhai. Tawagin ba kitang Linhe? Gaano tayo ka-close? Dagdag pa, ang sinasaway mo ay kaibigan ko. Humihingi ka agad ng tawad sa aking kaibigan, ang basurang ito.
Ang ngiti ni Ian Feedsith ay tila hindi na makapigil. Humihingi ako ng tawad sa iyong utos sa walang silbing taong ito. Devlin Hai, hindi ka nagbibiro, hindi ba? Hindi itinago ni Devlin, nihi ang kanyang galit sa kanyang mga mata. Basura! Basura! Kumain ka ba ng dumi? Sobrang sama ng hininga mo. Humingi ka kaagad ng tawad sa akin. Sa huli, nalungkot pa rin si Ian Feedsith na humingi ng tawad. Pagkasabi nito, nagalit ang kanyang ngipin habang tumitingin kay Ian Fong. Tandaan mo ito. Tapos na ang usapan. Nag-alala si Devlin He at nagtanong, ayos ka lang ba? Tinitigan na walang pag-iisip ni Ian Fong si Devlin He. Kumikislap ang ilaw sa kanyang mga mata. Akmang-akma niyang aabutin ang kanyang kamay. Ngunit ang imahe ng lalaking naghatid kay Ian He ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Noong araw na iyon, ang lalaking iyon ang boyfriend ni Devlin He. Ang katulad kong tao. Ang katulad kong tao. Ayos lang. Pilit na ngumiti si Fong. Umiling siya at tumayo ng mabagal. Salamat sa iyo. Tinignan ni Gisi Kunhlan ang tumatakbong Fong. Umalis na siya, Ate Linhay. Hindi mo pa nga pala ako tinatanong tungkol sa aralin ngayong araw. Hindi ka ba galit? Bahagyang bumuntong hininga si Linhay. Nakakainis. Gusto ko pa sana siyang tanungin tungkol sa kanyang takdang aralin, ngunit tumakbo siya palayo. Hayaan mo na nga. Tanungin ko na lang ang aking ate. Nang makita ang eksenang ito, bumiti si Gisi Kunhlan at sinabi, ano? Bigla mo bang gustong maging isang mabait na bata? Gusto mo talagang mag-aral sa kolehiyo? Ngumisi si Ladlin Hai. Sasabihin ko lang sa iyo. Sinabi ng aking bayaw na basta makapasa ako sa aking pagsusulit sa kolehiyo. Hahatiran niya ako sa pagsasanay sa pagmamaneho at papipiliin ako ng kahit anong gusto kong motorsiklo. Pagkatapos sabihin ito, muli siyang nalungkot. Kaso, parang sobrang abala niya nitong mga nakaraang araw. Hindi niya ako sinusundo. Pagkarinig sa mga salitang ito, lumiwanag ang mga mata ni Gisi Kunhlan. Ang bait ng bayaw mo. Kung gayon, ako na ba ang kukuha sa iyo, bayaw? Nagbiro ang dalawa at umalis. Pagkatapos nilang umalis, lumapit ang isang lalaking nasa edad na. Sa katawan ng binatang lalaking iyon, mukhang may isang kakaibang kapangyarihan. Tila tugma ito sa pagsasanay ng ating Swanwu School. Ang tagapagmana na hinahanap ng pinuno ng sektang dapat hanapin sa hapon. Sa panig ni Ian Vanfu, siya ay may problema sa kumpanya. Mayroong problema sa paghihiganti at may problema sa si Van-in. Talagang walang paraan para maging malambing siya. Hinila ako ni Vanfu at sinabi, kahit na si Maituit ay matalik kong kaibigan, hindi siya maaaring manatili rito. Hotidet, ihatid mo siya sa kanyang lugar. Si Maituit ay umubo rin at nagsabi, tama, dapat pa akong pumunta sa trabaho sa hapon. Dalhin mo na lang ako sa aking trabaho. Tumango ako. CJ. Nang makita kong umalis sila, nagmaneho ako at nagbilin. Tandaan ang ipinagkatiwala ko sa iyo. Siguraduhin protektahan mo ang seguridad. Ni Ellen Linhay. Huwag kang maging tanga. Tulad noong nakipaglaban ka kay Tiulin. Tandaan, huwag makipaglaban ng laban na hindi mo pwedeng panalunan. Nahihiya si Maituit nang marinig niya ito. Naiintindihan ko. Pagkatapos sabihin ito, unti-unting nawala ang kanyang katawan. Nakarating sa Gianghai High School. Nagtago si Maituit sa dilim. Mabilis niyang nahanap ang target ng kanyang misyon. And Linhay. Palihim na ginalugad ni Maituit. Walang panganib sa malapit. Tila ang kanyang misyon ay magiging madali. Ngunit sa sandaling ito, sumimangot siya. Mayroong isang payat na lalaki na nakatitig kay Linhay. Kaaway ba siya? Maingat na tumingin si Maituit. Nakita niya lang na sa mga mata ng payat na lalaki. Mayroon lamang paghanga. Lumabas na isang basurahan lang siya na walang muwang at may malinis na puso. May paghamak na tumawa si Maituit. Paano kayang maging karapat-dapat ang ganitong klaseng mahina? Para sa kapatid ng Panginoon?
Isang palaka na sinusubukang kumain ng swan. Kasabay nito, sa loob niya ay tahimik siyang nag-isip. Kung kapatid ko ito. Sa edad na ito, malapit na rin siya sa pagsusulit sa kolehiyo. Sa punong tanggapan ng Sin Veng-in. Isang matandang lalaki na may tuyot na kamay ang nanginginig. Habang hawak niya ang isang set ng mga dokumento. Nakayuko sa kanyang harapan ang isang lalaki na may malamig na ekspresyon. Ama, ayon sa aming pagsisiyasat. Si Tlane. Ang angka ng disde na nasa Gyeonggi ay tunay na di. Inilagay ng matandang lalaki ang mga dokumento sa kanyang kamay. Tila nakahinga siya ng maluwag. Kung ganon, hindi na natin kailangang isipin pa ang angka ng D. Marami na tayong nagawang mali sa nakaraan. Kung hindi dahil sa bagay na iyon na nasa angka ng D. Hindi sana tayo umuubo siya ng dugo habang nagsasalita. Nagpakita ng pag-aalala ang malamig na lalaki. Ama, ayos ka lang ba? Papupuntahin ko kaagad dito ang doktor. Nagpakita ng sakit sa kanyang mga mata si Vim Hong. Hindi na kailangan. Lahat ito ay karma. Isang lumang sugat na natamo sa malaking digmaan sa nakaraan. Ay sobrang nakakatakot. Hindi na kayang gamutin ng mga ordinaryong medikal na paraan. Maliban na lang kung hanapin ko ang Panginoon na nagdulot ng sugat na ito noong nakaraan. Kung hindi, walang paraan. Tumahimik saglit ang malamig na lalaki nang marinig niya ito. Sinasabi sa mga alamat na sa Long Wen-in mayroong isang doktor na kayang ibalik ang mga patay at muling tumubo ang laman. Kung hayaan natin silang pumunta di. Sa pagkarinig nito, tumawa ng malungkot si Vim Hong. Ang nangyari sa nakaraan ay nagdulot ng pagkasira ng Long Fan's Dis. Ang dating pinuno ng In ay hindi alam kung nasaan. Lalo na ang Long Wen-in na nagtatago na. Ito na ba ang aking kapalaran? Seryoso niyang tinignan. Ang malamig na lalaki sa tabi niya. Lone Hai. Ikaw ang anak na tinuring kong pinaka-espesyal. Kaya gusto kitang bigyan ng isang matapat na salita. Ang angka ng disede ay hindi na ang dating angka ng disede. Dahil sa pagpatay natin sa mga demonyo. Marami na tayong nagawang kamalian. Naapektuhan na natin ang maraming inosenteng tao. Kaya ang angka ng disede. Hindi mo dapat silang saktan. Bago pa niya matapos magsalita. Tumango si Long Tifin ng may kahalagahan. Opo, Ama. Ipinapangako ko sa inyo. Ipinikit ni Vim Hong ang kanyang mga mata at sumandal sa kanyang upuan. Lone Hai, hayaan mo akong magpahinga sandali. Hayaan mong ikaw ang magtrabaho sa kumpanya. Ngunit dapat mong tandaan. Hindi tayo maaaring gumawa ng kahit anong bagay na makakasakit sa ordinaryong mamamayan. Ang ating tanging layunin ay patayin ang mga demonyo. Pagkarinig dito ni Long Tifin. Opo, Ama. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Ang hindi alam ni Vim Hong ay, nang ipinikit niya ang kanyang mga mata para magpahinga. Sa mga mata ni Long Tifin, mayroong bakas ng paghamak. Tapos na ang iyong panahon. Malinaw na mayroon kang malakas na lakas at kapangyarihan. Ngunit iniisip mo pa rin na magtago sa Gyeonggi. Magpahinga ka. Pagkatapos mong mamatay, titiyakin ko na pinag-isa ng Sin Veng-in. Ang buong mundo. Ang unang target ay ang angka ng disde na pinagsisisihan mo sa loob ng maraming taon. Lumipas ang oras. Matapos umalis si Meituit. Sumunod si Ikaw. Ginampanan ko rin ang aking responsibilidad bilang driver. Umupo ako sa likod. Ang aking mga mata ay puno ng kasamaan. Siguro malapit nang makita ni Meituit ang kanyang kapatid. Ngunit may posibilidad na hindi niya siya makikilala. Pagkatapos ng lahat, ang taong nagngangalang Fong ay isang basurahin lamang, mahina at walang silbi. Bahagya akong tumawa. Kung hindi ako nagkakamali, sa lalong madaling panahon, bibigyan ng Xuanwu School si Fong ng kahalagahan at ituturo ang pagsasanay. Mula roon, magbubukas siya ng 100 ng paglilinang. Siya rin ang isa sa mga lakas ng grupo ng mga pangunahing tauhan. Sasama siya sa mga pangunahing tauhan. Maging ang kanilang hindi masisirang kalasag. Ang mga mata ko ay sumilay sa malayo habang nasa isip ko ang pagmamahal at mahiyain sa kanyang ekspresyon para kay Deadlinhai. Sobrang sayang.
Sana siya na lang ang babaeng bida. Pwede ko sanang gamitin ang aking alindog para maging madali sa kanya na magalit sa mga pangunahing tauhan. Sa mga mata ko, gumuhit ang isang bakas ng lamig. Nakikipagsimpatya ako. Ngunit hindi mo magagawang panatilihin ang iyong pagtataksil na si Fong. Nagsalita si Kao. Young Master, ang mga dokumento ng Yanxing Group T. Nalaman ko na. Sa panlabas, isang kumpanya ng real estate na nagbibigay ng charity. Na madalas magbigay ng donasyon. Ngunit sa likod nito, nakikipagsabuatan ito sa maraming mga masasamang puwersa sa lokal. Naggangalit ang kanyang ngipin habang sinasabi, Young Master. Ang Yanxing Group ay kaya ang kumilos ng walang pakundangan. Dahil mayroon silang mga martial artist. Dagdag pa rito, nakikipagsabuatan sila sa, hindi pa niya natatapos magsalita. Pinutol ko ang kanyang mga salita. Ayos na. Naiintindihan ko na. Kahit na alam ko na ang ginagawa ng Yanxing Group ay napakarumi. Ngunit muli akong nakaramdam ng pagkabaliw nang marinig ko itong muli. Ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng kumpiyansa at mga resources ay dahil kay Fine Van Vin. Kung hindi ako nagkakamali, kung magagawa mo ang ganitong uri ng bagay, sigurado akong tanging ang pinuno ng si Van In. Si Vim Hong ang makakagawa nito. Tila may naisip si Kao na sinabing, Young Master, mayroon pang bagay na kailangan kong iulat. Ang Yanxing Group ay nag-organisa ng isang partido at inimbita kami. Ang intensyon ng mga Ki ay padalhan ka roon. Medyo hindi ko maintindihan. Bakit sila biglang nagkaroon ng partido? Sa pagkarinig nito, medyo nag-alangan si Kao. Nabalitaan kong ang taong maihawak ng malaking kapangyarihan sa Yanxing Group. Si Vim Hong ay malapit nang mamatay dahil sa sakit. Ang partido sa pagkakataong ito ay para piliin ang susunod na tagapagmana. Mamatay dahil sa sakit. Nag-alala akong nagtanong. Teka, ibig sabihin ba nito na malapit nang mamatay si Vim Hong? Mali iyan. Sa orihinal, siya ay malakas at malusog. Kung mamatay na siya, paano siya makikipaglaban kay Tiulin? Nakaramdam ako ng pagkabalisa sa aking puso. Hindi kaya nakakaya ng buhayin ang kakayahan ni Dandu ang mga tao? O pahabain ang kanilang buhay? Sa orihinal, wala siyang nabanggit. Hindi ba ibig sabihin nito na wala? Sumakit ng kaunti ang ulo ko. Dumadami ang problema sa aking harapan. Ang pinakamahalaga ay, ang mga ito ay hindi katulad ng aking alaala. Hayaan na. Dadating tayo roon kapag dumating tayo roon. Kinuskus ko ang aking templo. Kailan ang pagsali ko? Sa isang gabi sa susunod na araw. Sa susunod na araw, tumango ako. Sa sandaling ito, tumunog ang aking telepono. Alam ko na agad kung sino ang tumatawag sa akin. Kaya direktang tumawag ako. Hello, Sister Zenzen. Bakit bigla kang nagpadala sa akin ng mensahe? Hindi ka ba dapat abala ngayon? Para hatulan si Tiulin. Agad na narinig ang boses ni Si Ho Didid. Nasaan ka ngayon? May nangyaring konting insidente sa aking panig. Tumawa ako at sinabing, ayos na. Diretso na lang akong pupunta sa iyo. Pinatay ko ang tawag. Ibinaba ko ang aking telepono at ngumiti. Sa aking mga mata, lumitaw ang hindi maipaliwanag na kahulugan. Subukan ko na maalala ang mga puntong dapat malutas sa kwento ni T. Zenzen. Tila tungkol iyon sa bagay na iyon. Ngunit sa likod ng bagay na iyon, siguro may nangyari sa isang tao. Nakabilang sa Sien Van In. Balik-balik na lang, hindi pa rin maiwasan ang Sien Van In. Talaga namang isang mahusay na kontrabida sa simula. Ngunit maliban kay T. Zenzen, mayroon ding Tigithlan. Malapit na rin ang kwento tungkol sa kanya. Ganoon din sa Long Wan In. Kailangan kong makuha agad ang kalahating piraso ng jade pendant. Ganoon din kay May Tuit. Siya at ang kanyang kapatid ay hindi matatag. Ganoon din kay Tiri Winhai. Siya ay isang mahalagang hakbang. Siya rin ang pinakatago. Lahat ng ito ay nagbabanta. Kay Dan Vanfu sa hinaharap. Dapat kong alisin ang lahat. Kahit maraming tao pa ang mamamatay. Ayos lang. Basta hindi mamatay ang aking mahal sa buhay. Kailangan kong magmadali sa susunod na punto sa kwento.
Sa puso ko, pakiramdam ko ay nagmamadali ako. Ang kwento ay medyo nabago na. Kailangan kong tiyakin bago pa magbago ang lahat. Mabilis kong malutas ang lahat ng kilalang pagbabanta. Kung hindi ang pamilya ni Thanfu at ako, ay maaaring mamatay. Habang nagmamaneho si Ikaw, tumingin siya sa pamamagitan ng rearview mirror. At nakita niyang nag-iisip ako. Bahagyang nag-aalala siya sa kanyang puso. Naging malapit na ang Young Master. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ni Ikaw na pasa ng kanyang Young Master. Ang isang bagay na sobrang bigat. Sa pag-iisip na iyon, nagsalita pa rin siya para putulin ang aking pag-iisip. Young Master, malaki ang angka ng tsihi. Paminsan-minsan, kaya mong umasa sa lakas ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, Young Master ka ng angka ng tsihi. Bumalik ako sa aking sarili na may gulat at napangiti. Salamat po, Ikaw. Tama ka. Sa angka ng tsihi, bakit ko nakalimutan? Ang pinakamalaking dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang angka ng tsihi ay dahil pinangunahan ng mga pangunahing tauhan na si Tiulin. Ang lahat ng puwersa para bombahin sila. Kaya sila ay lumubog. Ngunit huwag kalimutan. Ang panloob na pagpapatakbo sa likod ng angka ng T ay hindi dapat maliitin. Kung ganon, mayroon na akong bagong ideya. Nakarating sa ibaba ng bahay ni T.F. Zenzen. Nahihiyang sinabi ni T.F. Zenzen, si Ho Tided. Pasensya na. Naguluhan kong sinabi, Sister Zenzen. Anong sinasabi mo? Bakit mo kailangang humingi ng tawad sa akin? Nag-isip si T.F. Zenzen. Sa huli, sinabi niya, parang sinabi mo noon. Tunay ngang may malaking pinanggalingan si Tiulin. Nagpakita ako ng pagkabigla. Ibig mo bang sabihin, Sister Zenzen? Tila sinabi mo. Tulad ng iyong naisip. Si Tiulin ay ipinadala ng isang organisasyon na tinatawag na espesyal na dibisyon ng pagsisiyasat ng pagkilos ng Huaxia. At ang taong sumundo sa kanya ay si Ghe-kun. Alam mo ba ang organisasyong ito? Sui Ho Tided, pakiramdam ko ay marami kang alam. Maaari mo bang sabihin sa akin? Ang aking ama ay hindi magsasabi sa akin ng kahit ano tungkol dito. Huminga ako ng malalim. Ganoon pa rin ang mangyayari. Sister Zenzen, kung sasabihin ko sa iyo na may mahika sa mundo, maniniwala ka ba? Nagpakita ng mapait na ngiti si Kire Zenzen. Kung noong bago ang araw na ito, tiyak na hindi ako maniniwala. Ngunit ang nangyari kagabi ay labis na hindi ka panipaniwala. Kaya hindi ko maaaring hindi maniwala. Kaya si Tiulin ay isang salamangkero. Ang mga organisasyong iyon. Ang dibisyon ay umiiral para pigilan ang mga salamangkero. Tumango ako. Ganoon ang pagkakaintindi. Ngunit si Tiulin ay hindi isang salamangkero. Siya ay isang martial artist. Dahil espesyal ang aking pagkakakilanlan. Kaya maraming taong gustong pumatay sa akin. Kaya alam ko ang tungkol sa mga martial artist. Ang mga martial artist ay hindi hinihigpitan ng batas ng ordinaryong mundo. Ang sinumang makakayanang parusahan sila ay ang dibisyon ng mga martial artist. Pagkarinig nito, nadama na ni T.E. Zenzen na ang kanyang pananaw sa mundo ay nawasak. Hindi ko kinakailangang linlangin siya. Dagdag pa ang liwanag na nagmumula sa kamay ni Tiulin na nakita niya noong gabing iyon. Sa katunayan ay naniwala na si T.E. Zenzen ng kalahati. Kaya pala mayroong maraming mga bagay na lihim sa mundong ito. Tinitigan ko si T.E. Zenzen na nag-iisip. Sister Zenzen, anong balak mong gawin? Anong balak kong gawin? Nag-isip si T.E. Zenzen. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na nag-aalinlangan. Gusto kong hulihin si Tiulin at ikulong siya. Sino ang nakakaalam kung si Ghe-kun ay nagsasabi ng totoo na hindi siya pumapatay ng tao? Sa pagkarinig nito, bahagya akong tumawa. Kung gayon, magaling, Sister Zenzen. Tayo ay magkaalyado na. Sinaktan ni Xiaolin ang aking kaibigan at ginusto niya akong patayin. Siguradong gusto ko rin siyang hulihin. Hayaan nating magtulungan ang dalawa. Hinawakan ako ni T.F. Zenzen sa kamay. Ayos. Ipapaalam ko sa iyo kung mayroon akong anumang balita. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Ikaw.
Ikaw, dalhin mo ako sa istasyon ng pulisya. Mayroong isang problema na nakapagpasakit sa aking ulo. Na tila malapit ng malutas. Tumango si Ikaw. Hindi ko inaasahan na hindi gusto ng matandang lalaki na pumasok ang kanyang anak sa ilalim ng mga martial artist. Ngunit inaakay siya ng ating young master patungo roon. Malalaman na natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa mga mata ni T.E. Zenzen, lumitaw ang isang bakas ng kasabikan. Kung hindi siya nagkakamali, ang kakaibang kaso ng sunod-sunod na pagpatay sa Thutide Oin Residential Area D. Malamang na malulutas ng mabilis. Bahagyang natingin ako kay T.E. Zenzen na nag-aalala. Humigit ako sa tabi at mumiti. Malapit na rin ang kwento ng Thukide Uin. Sa aklatan ng pamilya din. Isang paru-paro ang nakadapo sa mesa ni Dred Van Thu. Naging pulbos ito. Lumipad sa labas ng bintana. Ang mukha ni Dred Van Thu ay naging unti-unti. Ang lamig. Ganoon pala. Ang kalusugan ng pinuno ng si Van Thu ay hindi na maganda. Kaya siya ay magkakaroon sa susunod na araw ng isang partido na magpapahayag sa kanyang susunod na tagapagmana. Hihi! Nakakatuwa. Sa mga mata ni Dred Van Thu, lumitaw ang isang bakas ng pagnanais na pumatay. Kung siya ay mamamatay na, kaya't pahintulutan ko siyang magamit. Siguro ayos lang. Oh, tama. Mayroon siyang isang anak na lalaki na pinakamamahal niya. Ang kanyang pangalan ay Long Tifin. Ang kanyang lakas, batang katawan. Ang maaari kong gamitin para mapanatili ang ilan sa mga paggana ng katawan ng matandang lalaki. Kahit basura, mayroon pa ring halaga ang kailangan kong iulat ang bagay na ito sa Panginoon. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na naglaho ang katawan ni Maituy. Itinuring din niya si Fong na dapat patayin sa listahan. Sa susunod na araw, kailangan kong dumalo sa piging na isinaayos ng si Van Hin. Ayon sa hula ko, kalahati sa mga kinatawan ng angkan sa Gyeonghai City. Sa tingin ko ay pupunta doon. Ang mga tauhan ng seguridad na nakahanda ay tiyak na magiging sapat. Hindi ko na kailangang makaharap ang isang sitwasyon na mayroon lamang sa mga nobela, tama? Ang nagpapanggap na mahina ng pangunahing karakter at pagkatapos ay sumalakay sa ibabaw. Ako sa aking puso ay nadama ng kaunting interes. Ay hey. Talagang gusto kong makita ng personal ang ganitong uri ng sitwasyon. Ang pamilya Giris ni Tide Winhee ay napaisip. Dapat bang pumunta sa piging na isinaayos ng Yansing Group? Siya ay medyo kinakabahan at nagagalak. Kahit na ang kumpanya ng parmasyutiko ng pamilya Giv ay bumalik na sa normal. Ngunit dahil sa operasyon ni T. Ho Tide, nawala na rin ang malaking bilang ng mga katuwang sa kooperasyon at kredibilidad sa merkado. Sa mga mata ni Tide Winhee ay lumitaw ang kaunting pag-aalinlangan. Pupunta rin kaya si Ho Tide? Sa pag-iisip, umiling siya. Kahit na pumunta si Ho Tide, ayos lang. Pagkatapos ng lahat, wala nang natitira sa kanilang dalawa. Huwag na akong mag-isip ng marami. Sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang telepono ng isang beses. Ito ay isang mensahe na ipinadala ni Tulin. General Manager Tide. Natutulog ka na ba? Sa kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting kawalan ng pag-asa. Ang kanyang ulo ay naging mainit sa nakaraang pagkakataon. Pinayagan niya si Tulin na ihatid siya pabalik sa kumpanya. Dagdag pa rito, nagdagdag siya ng mga kaibigan. Bilang resulta, ipinapalagay ng kalaban na tila may gusto siya sa kanya. Sa bawat pagkakataon, nagpapadala siya sa kanya ng mensahe. Hindi niya naiisip na bilang proteksyon. Paano siya magugustuhan niya? Ngunit nag-isip si Kiri Winhai. Ang lakas ni Tulin ay di zero. O kaya ayusin na lang siya na maging personal na bodyguard niya. Para maiwasan ang ilang taong walang respeto na makagambala sa kanya. Sa pag-iisip dito, sinimula ni Kiri Winhai ang pag-uusap kay Tulin. Sa labas ng silid ng pamilya Gisi ni Gisi Kunlan. Kinakatok ng kanyang ama, si Gisi Fintian, ang pinto ng silid ng husto. Kunlan, lumabas ka rito para sa akin. Huwag kang maging kapritsoso. Ang taong si Tulin, kailangan mo pa ring makilala. Sumigaw ng malakas si Gisi Fintian. Pagkasabi niyan, umiling siya at umalis. Sa loob ng silid, puno ng luha ang mga mata ni Gisi Kunlan. Sa ibaba, tinitigan ni Gisi Kun si ama pagkatapos niyang sumigaw at bumaba. Ama, nakita ko na si Tulin, hindi siya maasahan. Huwag mo nang hayaan na pumunta at makilala siya. Umiling si Keith Vincent pagkarinig niyan. Hindi mo na unawaan, Xiao Jun. Ang taong ito ay ang taong isinulat mismo ng dating Long Wan. Personal na nangangalaga. Sinasabi mo ba na naglakas loob akong mag-antala? Sino ang maglakas loob na sumugal na muling lilitaw ang dating Long Wan o hindi? Pagkatapos kong umalis sa pamilya din.
Sinimulan ni Maituit ang pag-ulat sa nangyari ngayon. Panginoon, nang protektahan ko. Nang pumunta ako sa high school para sunduin si Miss Lin Hai, natuklasan ko ang hininga ng isang martial artist. Bilang resulta, natuklasan ko ang figura ng Xuanwu School. Itinuring nila na mahalaga ang isang estudyante na nagngangalang En Fong. At ang nagngangalang En Fong na ito ay kamag-aral ng Miss Lin Hai. Pagkarinig niyan, lumamig ang ekspresyon ni Deng Fengfu. Nagkuyom ang kanyang mga kamay. Xuanwu School, isa sa mga pwersang lumahok sa pagkubkob sa pamilya Dedi noong taong iyon. Hindi ko inaasahan na ang kahalili na hinahanap nila ay isa palang high school student. Dagdag pa, nagkataon lamang na siya ay naging kamag-aral ni Lin He. Ito ay napakahirap para kay Deng Fengfu na huwag mag-isip ng walang saysay. Kahit na gusto niya agad na sabihin kay Mai, tuyat na patayin ang nagngangalang En Fong. Ngunit sa paggawa nito, hindi maiiwasan na magiging alerto ang Xuanwu School at magtatago. Kung gusto kong gumawa ng isang hakbang, dapat sabay kong alisin ang kahalili at Xuanwu School. Sa pag-iisip, huminga ng malalim si Deng Fengfu. Dahan-dahan niyang sinabi, ayos lang, alam ko na. Sa panig ni Lin Hai, ipapunta ko roon ang isang tao. Patuloy mong protektahan si Ti Ho Tidit. Unti-unting naglaho ang figura ni Maituit. Si Deng Fengfu naman ay nagkuyom ng mga kamao. Xuanwu School. Tila kailangan kong tanungin si Lin He tungkol kay En Fong. Sa maagang umaga ng susunod na araw, sa isang jogging path sa loob ng Tian Hudong Villa, nagsuot ako ng sports attire. At sinimulan ang regular kong ehersisyo sa umaga. Sa sandaling ito, mayroong dalawang figura na tumakbo sa harapan ko. Tila hindi ko pa nakita ang kabilang partido. Sa pagkatapos ng lahat, nagtatrabaho ako ng mahabang panahon sa pagtakbo tuwing umaga. Alam ko ang ilan sa aking mga kaibigan. Ngunit hindi ako nag-isip ng malalim. Ang lalaki sa harapan ay walang nagawa. Ngunit ang ibulong sa babae sa tabi niya. Nanyan King. Hindi mo ba pwedeng tumakbo pa uwi nang hindi nagsasalita? Kung nahuli ka ng paparazzi, ano ang gagawin mo? Alam kong ikaw. Dahil ang pelikula na pinahahalagahan mo ay kinuha ng isang tao. Sobrang hindi ka nasisiyahan. Ngunit hindi ba walang paraan? Iyon ay isang taong ginagarantiyahan ng Yansing Group. Ang Yansing Group ay mayroon ding relasyon ng kooperasyon sa entertainment business na pinunduhan ng ama mo. Ang aming Starlight Entertainment Company ay talagang walang paraan para ikumpara sa kanila. Sumigaw ang batang babae. Parang walang may pinagmulan. Sobrang galing ba ng Yansing Group? Ang dahilan kung bakit hindi ako masaya ay ang kantang kinanta ko ay nakuha ng walang pangalan na online singer. Sa totoo lang, ang bagong kanta. Ang aking Jingle of Love ay palaging nasa tuktok. Bilang resulta, nahigitan ng isang kanta na hindi ko alam kung sino ang kumanta. Na nagngangalang Confession Balloons. Ang ganitong uri ng mga kanta sa internet ay nagpababa sa lahat. Nakakagalit iyon. Ang pinakamahalaga ay, ang kantang ito ay parang naririnig mo lang. Talagang nakakagalit sa young lady na ito. At ang manager sa tabi ay namutla. Mas mataas na tao. Mabilis King, huwag kang magsalita ng malakas. Kung makikilala ka ng mga tao, hindi iyon maganda. Ang pamilya Denny ay bumalik na sa pamilya Deng. Ako at si Deng Fengfu. Ang dalawa sa amin ay nakaupo sa sofa sa sala. Nakabukas ang TV na nagpapakita ng mga balita sa umaga. Magandang umaga sa inyong mga tagapanood. Gaya ng nakikita mo sa likod ko. Ito ang lokasyon ng krimen ngayong umaga. Kung isasama natin ang mga nakaraang kaso, ito na ang pang-5 kaso ng pagpatay sa Tutidi Win Residential Area. Sinabi ko kay Deng Fengfu na nag-iisip sa tabi ko. Fengfu, pakinggan mo. Ang mga araw na ito ay talagang mapanganib. Nagkaroon ng pang-5 pagpatay sa Tutidi Win. Ang dibdib ng bawat namatay ay may peklat. Tulad ng gasgas. Hindi ko alam kung isang mabangis na hayop ang tumakas sa zoo. Nag-isip ng simple saglit si Deng Fengfu bago sumagot. Hindi iyon isang hayop na. Sa pagkaunawa ng mga tao. Kung iyon ang kaso, sana ay nahuli na ang salarin. Ngunit huwag kang mag-alala masyado. Pagkatapos ng lahat, malayo ang tutiriuin sa amin. Hindi natin maasahan na mangyayari sa atin ang ganitong uri ng bagay. Tumawa ako at sinabi. Hay hihi. Dahil hindi ka natatakot sa Fengfu, kampante na ako. Pagkarinig dito ni Deng Fengfu, naghum siya. Kailangan mo bang sabihin iyon? Ang pulis sa screen ng DC ay isang taong kilala ko. Nakita ko lang si T.F. Zenzen na humaharap sa kamera. Na may seryosong hitsura sinabi niya. Sa inyong mga tagapanood, mangyaring maniwala sa aming mga pulis. Ang kriminal na gumawa ng krimen sa Tutidi Win Residential Area. Tiyak naming mahuhuli siya. Malapit nang magsimula ang sitwasyon. Ngunit ang salarin sa likod ng Tutidi Win ay hindi madaling harapin. Ang kalaban ay isang napakapanganib na figura. Dagdag pa, mayroon silang relasyon sa Feed Then In. Tin! Tiyak na hahanapin ako ni Zenzen para magtulungan sa pagsisiyasat. Sa pag-iisip dito, binago ko ang channel. Tama, Fengfu. Kailangan kong pumunta sa isang piging bukas. Kaya hindi ako makakauwi. Kalmadong sinabi ni Deng Fengfu.
Iyon ba ang piging ng Yansing Group? Tama. Inimbita rin nila ang pamilya Dead sa amin. Bukas, pupunta si Ling He kasama si Ted Tin An.